highway tayo. Itong bike na to. Dati kasi pakiramdam ko, kaya ko pa rin itong bike na to. Kasi dati big bike ako, di ba yung 400cc na Honda CM 1982, all alloy, wala siyang radiator, pero parang magkasintigat lang siya. Nakakatawa itong mga UV Express na to. Parang ang mga driver niyan, parang yung mga driver ng patok. Kasi ginagawa rin nila parang patok yung ano, yung bus nila. At malalaki, singit na singit. Kagagaling sumingit. Alam mo, discarding patok. Patok speed. Okay, at may pag-uusapan natin. Ulitin natin kasi may in-upload ako kahapon. Kaso hindi ko pa na-set up yung Bluetooth. Nasa Bluetooth na ako ngayon. Hindi ko akalain na kakagat eh. Kasi naka-ano to sa music, naka-Bluetooth dun sa music. Pero this time hindi siya sa music nakakabit. Sa iPhone siya. So may bagyo daw sa Monday, Super Typhoon. Uwan ba pangalan? Uwan. 286 kilometers. 286 kilometers per hour ang ano niya, nakatakot talaga, sobrang lakas na yung nangyari sa Cebu. Pero ang usapan natin ngayon yung sa voice, non-voice sa call center PPO. Dahil 6 months na nga ako sa voice healthcare, tapos ngayon naman nasa email, non-voice. I would say mas maganda talaga yung non-voice. Walang gulo, pwede ka manahin, pwede ka magtagal, para ginagawa mo, kagaya sa atin, hindi totoong tayo, hindi wala kang kausap ng tao yung nag-aantay, hindi sa real time hindi real time yung kausap mo iniiwan lang nila dahil email niya. So ang usapan doon, sasagutin within 24 hours, within 24 hours sasagutin. Maganda ro, makakapag-isip ka, makakapag-asay ka. Alam, may ticket number eh. Siyempre, hindi naman pwede isang ticket ka buong araw. Ticket number, sila na tinatawag. So, gusto mo pa rin yun. Pag sinabing 6-7 sa isang oras, yun. Dapat ganun lang sasagutin mo. Kahit 6-7 yun, hindi naman lahat ng expert madadali. Hindi pare-parehas eh. May mga problema sila eh. Kaya sila tumatawag, may problema ng mga tao. Kaya, hindi pwede sabihin na kaya mo gawin ng 5 minuto yung isang email, no? Siyempre magalang ang email mo. Although meron namang parang mga guide, alam mo yung mga template, meron, pero siyempre hindi mo naman papabayaan yung template na lang sa pag-isa niya. So yun ang ng advantage ng email. Mas madali talaga siya kaysa rin sa voice, kasi yung voice real time na tao yun eh. Tapos tandaan nyo, mga tao, hindi yan kumukontak o hindi yan nakikipag-usap nang walang kailangan. Usually tatawag yan, may kailangan yan. Meron siyang problema dun sa account niya, o sa binili niya, o sa warranty, o sa insurance. Meron niyang problema para pag tumatawag kayo sa PLDT. Kailan ba kayo tatawag sa PLDT? Diba pagka naputulang kayo, tapos, diba, anong gagawin? Di ba galit kayo? Pagka gano'n, gagalit kayo. So, ganun yun. Sasagutin mo yun, mga galit na tao na yun. So, may level din yun. Yung iba naman, may restraint. No? Pero yung iba talaga napupuno rin eh. Hindi ko rin masisisi sila eh. Napupuno. Dahil yung queuing ba, yung pinag-aantay mo sila sa linya ng 6 na oras, ganyan. Hindi natin kasalanan yung system. No? So, na sobrang dami nang tumatawag, naka first in first out sila. Yun ang nagagalit yung mga customer, 6 na oras sila doon.
ba? So, hindi mo masisisinggalin sila kagad. Tapos yung iba, kagaya namin, yung mga bago kami, hindi namin alam ang gagawin. Eh, hindi mo naman pwede sabihin sa customer na, sandali, mag-aaral muna ako, ganun. Hindi naman pwedeng ganun. Andyan lang sila, andyan. Kasi ayaw ng, hindi yun on trip. Kasi isang customer na yun, hindi yun may time stop. Hindi pwede sabihin, babalikan kita, tawagan kita mamaya, ganun. Alamin ko muna yung problema mo. Hindi, meron kaming health center yung magtuturo sa amin. Parang encyclopedia namin. Tao din, tatawagan din namin siya. Habang naka-hold yung customer. Ano yung ginagawa niya? Siyempre, pagbalik ko sa kanya, galit na galit. Tapos, halimbawa, pumunta ka na rin sa parang tutulong sa'yo. Tapos, hindi mo pa rin nakuha, agad-agad, first time, no? Eh di, ang resolution mo, daw, kompleto. So, alam mo naman, pag ang tao tumawag sa'yo, kasi hindi mo alam ang ginagawa mo din sa'yo, so, galing talaga yun. Talaga sisigawan ka. Kaya sabi nga nila, yung mga call center na ibig daw, biniyaran para masigawan. Kasi gusto yung masigawan, tayo na tayo. Sa produkto, sa bilis, sa pagkakas. Kaya, hindi pwede may nang nila lang talaga dito sa labanan na to. Eh, ako, matandaan yun. Pero, grabe, hindi ka lang. Marami itong napapakalma kasi sa boses ko, diba? Alam ko na motivated na yung mausap ko na, no? Parang kumanda rin ang respect. Pero pagka mga yung kasama namin mga babae, mamumurot talaga ng fuck you, bitch! Tatawa ka talaga pagka tungkol sa leader namin. The customer fuck me twice. Fuck me twice daw, yung pala dalawang beses na tinawag ng fuck me twice sa sabi. Nakatawa ang twice na. Kaya minsan, nagtatagal. Kaya yun ang nangyayari kung bakit in-out yung mga tao sa mga call center. Talaga nagtatagal. Kasi gusto mo magpahinga. Parang sa, yun ang tamang word eh, brutalization. Parang ang binu-brutalize. Kasi kung tutusin sa tunay na buhay, ayaw mo naman makausap yung mga tao yan. Eh, no? Kaya ako sa labas, makaya magsuntukan ka na. Pero dahil customer sila, papayag ka na sila ang bida. Brutalize ka, yun ang tamang word. Brutalize ka talaga. So, kaya bibigit ka rin sa mga customer service, hindi mo pwedeng palitin sila. Hindi sila palitin nila lang, sa tapang. Hindi nga lang, depende sa kondisyon, ano? Kasi talagang masisira ang mental health. So, kaya meron kami mga psychiatrist. On site, pwede yung may schedule, mga wellness. Kasi nga, maano yung mental health mo. Isipin mo na lang. 18, 19 years old yung customer service na hente, babae, ganyan, bata, kalalabas na ng high school. Tapos mumura-murahin, di ba? Eh baka sa bahay nga nila, hindi na mumura yun, di ba? Tapos bilang pagdating dito sa mumura-murahin mo, foreigner. Yung mga foreigner pa naman na iba, talagang kasama na sa sentence sila yung mura, fucking you fucking bitch, kaya gano'n. Sasama man sa gitna ng sentence yun, kasi wala pang sinasabi. No? Kaya, ang hirap, pero sanayan lang. Ibay ka rin. No? So, yun ang problema sa calls at saka sa non-voice. No? Sa chat naman, tumutuloy sa'yo, yun nga lang. Hindi pa rin nagsasalita, di ba? Doon pa rin sa doon pa rin sa box, no? Chat box. Pero mamumura ka din doon. Mamumurahin ka rin sa box. Di ba? Ganun din, mamumura ka rin. Kaya pagka emotional ka o lumalabang ka talaga, lumalabang ka, mamumura mo rin sila. Pero so far talagang yung mga tawag sa mga kasama ko na pupunta siya, pagka ikaw ay talagang lalabang ka, talagang hindi ka magtatagal, no? Kasi magkakaroon ka ng mga maraming dissatisfaction ratings.
Galing sa customer, hindi sa ano ka, nakawan sa satisfaction service. Tumidilim na oh. Sa ano, alas 12 ng tanghali, tumidilim na oh. Ibig sabihin ka, baka ganyan yun ah. Ito, tumidilim na oh. Isa, hindi. Mapanta lang, kaya ba? Kung ginayan ka, lalabak din pala ito. Sige, pasok po. Oh, yapang oh, ha? Daming mga ganyang tumira, pero makikita mo, kasabay mo rin lang. Kasabay mo rin lang, pero ayun, malagay ko maganda itong video na to dahil nilagay ko na yung ads ko. Hindi na ako audio. So ngayon, magkikwento ko sa inyo yung alam niyo yung Mototown, Bridgetown, yung tambayan sa Mototown, Bridgetown, wala na ron eh. Yung camaraderie na bike tambay. Yung Sunday dati, yung weekend, wala na, nandito na oh. Sa Sianat Compound Complex, dito sa may sama to tayo, nandiyan na sila. Turo ko sa inyo ah. Dito na yung tambayan na yun. Ginaganap na yung sa last day na kanina of the month. Last weekend of the month. Nandito sa itong lugar na to kasi siyempre ginagawa pala yung pizza ng last week. Mamante lang kasi doon doon kaya natin niya gano'n. Pero ngayon wala na doon. Ito, banda rito. Meron dito Shakey's. Ito. Dito kayo tatambay. Malapit sa Masintagnan. Ito yun yung Sianat Compound. Papuntang Masina Rinasakmana. Ito, Shakey's yan oh. Pasok kayo dyan sa butas na yan. Yan, sa likod. Yan. Sa likod ng Dunkin sa Shakey's na yan. So, tambayan ng mga motor, tapos maraming kainan, no? Hindi na problema. Gusto mag-inom naman sa Shakey's. Yan, yung sa kanan na yan. Ito, pasalubong ha. Ito naman, Masinag, SM Masinag. Diyan ako nagsimula. Diyan yung sa ating healthcare boys. Diyan ako muna nag-apply. Masinag, SM. Ayun, sa kaliwa oh. Sa kaliwa, nakita niyo yung building na parang base. That's the, Level Performance. Ayan, SM. Nakita niyo SM. Saan, right footprints niya. Kaya makikita niyo yung building ng Level Performance. There. Yung base na building niya, Level Performance ka. So, ang lunch namin dati, tinatawag namin lunch. Talagang sira ang oras mo eh. Pagka po, sira talagang body clock mo eh. Diyan kami kumakain o sa labas. Meron diyang tumatambay na Jolly Jeep. Madaling araw, alas 3 ng umaga. Nandiyan sila. Yun ang tinatawag namin lunch. Imagine that, alas 3 na madaling araw, lunch. Dito naman sa bago kong account, ang lunch namin, 6 in the morning. It is supposed to be breakfast, no? 6 in the morning tawag namin dyan, lunch. Kasay sa kanto, okay? So magpapasko na kasi, kaya sawa rin ako sa lugar na to. Hindi mo araw-araw akong papasok dyan, eh. Sa Ampinstone, sa Ese. Tambay ako ng Ese. Okay? Doon tayo kukuha ng kape. Tapos tambay pa ako sa wifi ng SM. Libre wifi yung SM, ang lakas. Kaya pagka meron akong i-upload yung mga games ko, Call of Duty Mobile, doon ako nag-upload yung mga vlog, gano'n. Upload namin ko sa SM. Pwede na ako pwede na ako nag-drawing sa gallery. Drawing ako yung mga picture kong gagawin art. So sinasabi ko sa inyo, yung Pasko na naman, nagbabaan na naman yung mga tiga mountains. Oo, namamalimos. Ang dami yan. Buong pamilya. Ang saklap kasi yan, pag binibigyan mo sila, hindi na sila umaalis dito. Ngayon, pag binibigyan mo sila, hindi na sila aalis dito. Yan na magiging buhay nila. Tumipita na sila.
Saka tried and tested yung sa ibang bansa. Pagka binibigyan mo sila, hindi na sila aalis dito. Pati mga anak-anak nila, magiging ganyan na rin. Kung kikita sila ng 1,000 eh. Ang daming sakyan, no? Maghapon, 20-20. Wala naman na nagbibigay ng piso ngayon. Diba? Ang bigayan niya yun, pasampu-sampu. Dahil alam natin, mabibili yung mga... tayo sa mga kanto. Ito. Isang ilaw dito. Central Leona Galleria. Pero nangyari kasi sa aking 6 months dito sa Maytubaw, lahat ng mga naapunta ko ng mga trainer natin wala. Ganun din nangyari sa amin kay Dr. Tona, mga nagtulong sa amin. Hindi na rin namin nakapunta na nag-stay din sa company. Nalipat sila sa ibang nalipat sila sa Makati. Nawala na rin sila. Diba natatapos ng 5 buwan. Sobrang bilis na pagpapalit ng mga tao. Imagine, nag-training sa'yo, wala pa 5 buwan, wala na. Ganun din nangyari dito sa Maytubaw, wala na rin. Pero naisip mo, no, na-master na nila yung trabaho at mas na pinapayagan naman sa mga. Kaya nakakapagtaka. Kasi mahirap din masterin yung trabaho. Mahirap. It takes years. 1 year, 2 years. Tapos biglang aalis ka na naman. Mag-train ka na naman sa bago ako. Tapos masterin mo na naman ng 1 year. Tapos aalis ka na naman. Mahirap masterin. Kasi pagka yung mga minaster mo sa isang hindi mo yung mag-gamit ito. Kasi ibang produkto na naman. Sweldo. Start ang mga sweldo rito sa Pilipinas. Simulahin yung mga daytime account. Kasi marami na gusto ng daytime account. Pero simulahin sa mga 15,000. Natanggap yan at daytime. Normal time, di ba? 9 to 5. Normal pa sa tao. Normal pa buhay. Tapos may papasok na 16,000, 17,000. Pero siyempre may mga plus yun. Hindi lang naman yun ang base. Siyempre may mga allowance ang clothing allowance, transportation allowance, food allowance. Pag nasa bahay ka, internet allowance, electricity allowance. Nakapot mga 21, 22. Yun ang base. Pero kung lilipat ka na at ikaw ay naka 1 year na, kaya karamihan dyan gusto mag 1 year, pwede ka na sa
nagdi-demand ng 30 pataas, 29, 30 up to 38. Ganyan, depende talaga sa galing mo at saka sa edad mo siguro. Siyempre may edad ka na, siyempre mas mabagal ka at saka siyempre makakailangan ka ng insurance talaga. So ganun yun. Pero ganun ang presyuhan. Meron akong kilala naka 48 eh, 48,000 Wells Fargo. Galing naman kasi mag-business. Parang lumaki sa States. Ganun siya. Pero ako naman nag-experience na ako kasi gusto ko talaga mag-business. Talaga gusto ko. Sinemento. Urog-urog na naman. Kasi may sapa dito. At talaga may mga body of water. Pero ginagawa ng malaki yan. May sapa na yan. Ang laki na ginagawa dyan. Marami na naman kumita ng mga water. Lang nagsisipagyaman agad sa project. Kawawa talaga. Kaya minsan mapapaisip ka rin. Kung talagang yung form of government ba natin ay tama, yung demokrasya, tama ba talaga? Ay gaya nga, tignan mo, kunwari meron tayo punishment system, pero wala naman ako kulong, di ba? Ako kulong yung mahihirap, yung maliliit, yung mga nagrarally, yung mga nagnanakaw ng mga chocolate, nagnanakaw ng mga sardinas, yung mga diaper, gatas. Pero yung mga mismong talaga mga ulo, kasi dapat kailangan magbigay ka ng example talaga eh. Kung hindi, walang mangyayari. Hindi sila natatakot. Ginagawa nila kung sino yung nagdidesisyon, pinapalitan lang nila eh. Kaya na Supreme Court, diba? Alam nilang nagdidesisyon pero ilalagay nila mga tao doon. Yan ang lamang ng AI. Yung AI, hindi mo yan magaganyan eh. Nakakatakot ka lang. Dahil hindi tayo ng AI. Dahil wala tayong sense. Kaya bilang tao wala tayong sense. Walang sense, no? Kunwari kukolekta ka ng healthcare pero nanakawin mo rin, diba? Kunwari bibili ka ng gamot pero tutubuan mo rin ng malaki tapos hindi mo pala makakagamot, makakadisgrasya. Hindi natin alam kung paano pakainin ng lahat ng lahi natin. Puro greed, diba? Hindi balance, walang sense nga. Diba? Alam natin may baha, nagdaan ng pondo. Anong ginawa? Dininakaw. Tapos nainggit yung isa, konti lang nanakaw niya. Hindi gusto naman ng iba, mas malaki nakaw. Pakain sa pamilya, nakaw. Proud pa, diba? Tapos di mahuli-huli. Huli-huli talaga. Kasi yung mga mga pulis, sundalo, takot sa mga sikat, takot sa mga may pangalan, diba? Kahit mga artista lang mga dating artista lang, takot. Nasakit yung ito, takot sila. Tapos pagka binigyan ng parte, kasama na sila. Baga walang decision making talaga. Yung birang-bira lang ang Pilipino kaya mag-decision. Karamihan sunod-tunuran lang. At dapat lang. Nagtataka ka, bakit yung bangko, di ba meron kang ATM machine? Hindi nga makadugas ng piso yun eh. Napaka-stricto ang security. Hindi ka makadugas ng piso. Tapos mo sa pera mo. Ito pa ang kukuha na, di ba? Gusto ka sa iba. 18 pesos. Pag
Pagka ano ka lang, mag-inquire ka lang, 2 pesos. Pulido, gawa ko sila talaga agad. Pero pagka mga ano, yung mga voting machine, yung voting machine nadadaya. Ganun lang kasimple yun. Kumbaga meron naman technology para hindi ka madaya, pero nadadaya yung mga voting machine dahil napabayaran yung mga nangyayari, mga gumagawa ng mga voting machine, napabayaran. Mga program, lalagyan nila ng butas. Ibenta nila sa highest bidder yung mga butas para may pasok nila yung code nila. Ma-adjust nila yung numero lang kasi yun eh. And I'm telling you, programmer ako, pwede yun. Walang makakaalam. Ganun na nangyayari. So, tataka yung mga malls, diba? Diba yung mga malls, mga pasyalan, napakaganda. Sobrang ganda. Bilis, aircon, mga customer ng mga SM, mga Ayala, no? Ayala malls. Mga customer na kahit mga tambay lang, kahit nagpapalamig lang, nagpapa-aircon lang. Diba? Komportable. Kaya diba maraming mga tao tumataka sa klase, nagkakating klase, tambay din, papa-aircon lang. Papasyang sosyal, diba? Diyan gagawa ng mga TikTok reels nila, mga Facebook reels. Mukha pa silang mayaman, pala tumakas lang pala sa eskwelahan, no? Maganda, ang facility. Pero pagka mga government offices, kapapangit. Walang aircon, pangit na silya, hindi maganda yung antayan, no? Wala man lang ticketing system. Ang sikip, alam na nga nila na ganito karami ang pupunta araw-araw. Hindi naman rocket science yan eh. Alam mo naman kung ilan ang customer mo araw-araw dahil araw-araw na ginagawa yan. Year in, year out. Tapos alam mo naman ang populasyon ng isang lugar na kukubra yung servisyo mo. Diba? Kasi gobyerno ka eh. Nandiyan lang kasi yung pera eh. Hindi pa rin makakomplete yun. Pupunta ka sa mga government offices. Hindi man qualified yung mga tatanggap sa'yo. Mayayabang pa. Lalo na ngayon. Mamumukha lang sa'yo na bobo ka. Dahil nauuso yung mga ganyan sa tayo. Bobo. Isip mo diba? Kahit mga kabataan. Bobo mo. Kaya mga government official din dyan. Bobo ka kasi. Kaya hindi ka makakuha ng form. Hindi ma-aprobahan yung loan mo. Ang bobo mo pumilap ng form. Ganyan. Hindi mo na isabit ng oras yung form. Laging ganon. Kahit saan ka magpunta. Alam mo na yun. Nagmamagaling na lang sila. Para pagtakpan yung hindi nila kaalaman sa technology. Nakikita mo talaga. Wala man database. Yung mga kumukuha ng mga data, walang database. Wala man lang database kahit yung yung access database. Wala. Kanya-kanya pinangkuha ng kanilang sa Excel, sa Notepad, ganyan. Bawat empleyado kumukuha ng data sa Excel. Eh paano mo kung consolidate yun? Bawat empleyado may kanya-kanya data. Maya nawawala na. Kung sinasabing nawala kasalanan. Minsan pumila ako, 1,000 na nga eh. Wala ako ng license. Natiganda ko after a month, automated na raw. Ano na lang daw, ako na lang ng email. Hindi ako pinadalan, 1 buwan. Tapos pagtingin ko, wala yung file ko. Dinaba ako ng 1 buwan, nagbumasas ako ng gusto. Tapos sabihin sa akin, may mali ka sa ginawa mo, kaya ka nagkaganyan. Yung sabi sa akin, hindi ka kasi marunong. Makikipagtalo ka ba sa mga ganon? Mga taong gobyerno. Napakaangas na, napakaangas. Parang nabigyan sila ng kapangyarihan. Parang pagka mas magaling ka sa akin, mawala ka na lang. Naharap ko, parang ganon ang ugali nila. Pati mo may nag-viral yung sa BIR. Totoo yun. Wala kang makukuhang respeto. Dahil yung mga nakarang administrasyon ng buhay, naging maliit na lang. Maliit na lang siya. Tapos ang dahilan, safe tayo ngayon dahil ganun ang ginawa. Yun na lang, kahit sinong tao, yun na lang. Ganun na lang yung rhetoric nila. Safe tayo ngayon dahil ganun ang ginawa. Stuck na rin. Pero hindi nila alam na lahat na nangyayari, tugma-tugma. Dugtong-dugtong kung bakit nahihirapan sila
kumita, kung bakit sila mababa sweldo, kung bakit alam yung bilihin, kung bakit kulang yung ano nila, pambili, kung bakit tayo binaba, lugtong-lugtong lahat yun. Yun yung may duktong. Dahil lang alam nyo lang, safe maglakad sa gabi dahil